Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Makatuwid, ito ay lubhang kailangan na ay latag ang mga bagay na ito ng maaga. Nang marinig niya ang kanyang mga nasasakupan na nag-uulat na ang isang nagngangalang Han Sanchen ay darating sa lungsod, si Luo Yinger ay natigilan saglit, pagkatapos ay natuwa siya at mabilis na umakyat sa pader ng lungsod. Nang makita niya ang mga tao sa ibaba, ang unang reaksyon ni Luo Yinger ay talagang na-freeze siya sa pwesto. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nakilala niya sa isang sulyap na ang taong nasa ilalim ng lungsod ay walang iba kundi si Han Sanchen. Mr. Han. Talaga Mr. Han. Hindi talaga inisip ni Luo Yinger ang itsura ni Han Sanchen, tsaka, sa kanya, anong klaseng lugar ang sikat na tindahan. Ito ay pool ng dragon at yungib ng tigre, ang mga taong makapasok doon ay gustong lumabas ng ligtas maliban kung payag ang sikat na tindahan, kung hindi ay hindi na kailangang mag-isip tungkol dito. Orihinal, sa pagbabalik ng dalawang maliliit na kapatid na lalaki mula sa pamilya Pei, naisip ni Luo Yinger at ng kanyang partido na maaaring bumuti ang sitwasyon ni Han Sanchen, o matagumpay ang kanilang pagtatago. Pagkatapos ng lahat, kung ang lahat ay maaaring pumunta at umalis ng malaya, kung gayon ang pangkalahatang sitwasyon ay dapat na perpekto. Ngunit hindi nagtagal ay gumaan ang pakiramdam ng grupo ng mga tao. Lumabas ang balita na biglang nasa ilalim ng batas militar ang sikat na tindahan. Matapos suriin ni Luo Yinger at ng iba pa, nalaman nilang karamihan sa mga mangangalakal sa mga sikat na tindahan ay tapos nang dumalo sa seremonya at lumabas na, tanging si Han Sangqianliang at ang kanyang asawa ang naiwan sa listahan ng mga taong walang pagsasanay sa musika. Sa makatuwid, naunawaan na ng lahat noong panahong iyon na maaaring may nangyari kay Han Sanchen at sa iba pa. Nag-alala ang lahat. Inayos pa ni Scar ang kanyang tropa na pumunta sa sikat na tindahan para iligtas si Han Sanchen, bagamat sinubukan ni Luo Yinger at ng iba ang lahat ng kanilang makakaya upang hikayatin siyang huminto, alam ng lahat sa kanilang mga puso na maaaring may problema si Han Sanchen at ang kanyang asawa, hindi sapat, pero sinong mag-aakala na sa ganoong kadesperadong oras ay biglang susulpot sa harap mo si Han Sanchen, bilisan, buksan mo ang gate ng lungsod, yan ang pinuno ng alyansa mo Han Sanchen. Nagmamadaling utos ni Luo Yinger. Napakabangis na ng lugar, pero dalawa lang ang tao ni Han Sanchen, ang napakalaking kawalan sa mga numero ay hindi masasabing nangangahulugang hindi kumbinsido si Han Sanchen sa kanyang mga kakayahan, ngunit ang agwat ay talagang napakalaki. Sa kumpirmasyon mula sa mga tao sa itaas, isang grupo ng mga disipulo ang hindi nang ahas na magantala at nagmamadaling tumakbo pababa sa lungsod at binuksan ang pintuan ng lungsod ng malawak. Tumakbo din si Luo Yinger pababa sa tarangkahan ng lungsod at binati siya sa ibaba ng lungsod. Prinsesa, magaling ka. Ngumiti si Han Sanchen at sumaludo kay Luo Yinger, habang nagmamadali ding sumaludo sina Ivory at Xiao. Tao, malumanay na ngumiti si Luo Yinger, Mr. Han, kailangan pa ba nating maging magalang? Nga pala, sino ito? Tumingin si Luo Yinger kay Xiao Tao. Xiao Tao ang pangalan niya. Kapatid ko siya. Ate, hindi napigilan ni Luo Yinger na tumingin ulit kay Xiao Tao at ngumiti ng mahina, bagamat gwapo si Mr. Han, at ang babaeng ito na si Xiao Tao ay masasabing pinakamagandang babae sa bansa, hindi kayo kamukha nila, what a look. Haha, god sister ko siya. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Ate, si Luo Yinger ay nagpakita ng hindi mahahalata ng ngiti. Kahit wala siyang sinabi, kay Han Sanchen, sinabi niya talaga lahat. Gayunpaman, hindi nag-abalang magpaliwanag si Han Sanchen, alam niya ang ibig sabihin ng uri ng kapatid ni Luo Yinger. Anyway, hindi iyon mahalaga, ang mahalaga ay alam ni Ivory kung ano ang nangyayari, at sapat na iyon.
Nga pala, sino yung tao sa likod dito? Tumingin ulit si Luo Yinger sa likod. May 10,000 tao sa likuran, na napakalaki, at ang kasuotan ng mga negosyante ng Joyong at iba pa ay hindi tugma sa mga alagad sa likod. Ang apat na ito ay ang 3 pangunahing pamilya. Sa hinaharap, susuportahan nila ang ating industrial na pag-unlad sa Yetian City. Sa palagay ko ay narinig mo na sila ay si Joyong, ang pinuno ng pamilyang Jo, si Cao Shen, ang pinuno ng pamilyang Cao, at ang Shangguan Qingyan at Shangguan Qingyi ng pamilya ng Shangguan, mag-ama. Narinig ko ang tungkol dito. Ngumiti ng mahina si Luo Yinger, at saka nagbigay ng munting saludo sa kanilang apat, mabilis na binalikan ng apat ang pagpupugay bilang pagbati. As for the last one, sila ay orihinal na mga bantay ng mga sikat na tindahan, ngunit iyon lamang ang nakaraan, ngayon ay mga alagad ko na sila na may ibang pagkakakilanlan, syempre, kung hindi mo maintindihan ang kahulugan nito, maaari mo na lamang silang ituring na akin, alagad. Parang wala lang ang sinabi ni Han Sanchen, ngunit kumunot ang noo ni Luo Yinger at nabigla, sila, mga bantay ba sila ng isang sikat na tindahan? Dahil sa kanyang superior-subordinate na relasyon, bagamat hindi na-expose si Luo Yinger sa maraming sikat na tindahan, marami na siyang nabalitaan ng mga sikat na tindahan. Palagi na lang sinasabi ni tatay na ang mga tao sa sikat na tindahan ay napakakapangyarihan, tungkol sa nakatatanda noong nakaraan, bagaman hindi siya miyembro ng sikat na tindahan, at least mayroon siyang isang superior subordinate na relasyon sa sikat na tindahan. Kung ang isang elder ay napakakapangyarihan, kung gayon bilang isang superior na tindahan, hindi ba ito magiging mas nakatago? Nabalitaan ko na ang mga gwardya doon ay kahit na ang pinakamababa, at sila ay mas makapangyarihan kaysa sa mga pinakamatandang gwardya sa ating Yetian City, ang grupong ito ng mga tao. Panipi, sa pagsasalita tungkol dito, hindi napigilan ni Luo Yinger na hilahin si Han Sanchen sa isang tabi at mahinang sinabi ang aming lungsod, ang depensa, bagaman ang aming lungsod ay nasa labas ng lungsod, pangkalahatang pundasyon ay hindi matatag. What I mean is that if you enter the city with a group of people from famous stores, once they gain momentum in the city, with their cultivation, it will be very difficult for US to stop them. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, naiintindihan niyang mabuti ang mga alalahanin ni Luo Yinger, gayunpaman, dahil nang ahas si Han Sanchen na ibalik sila, natural na magaan ang loob niya sa kanila. Sa sandaling hayagang sinalakay nila ang may-ari ng sikat na tindahan, sa katunayan, para sa grupong ito ng mga tao, tinahak na nila ang daan na walang balikan. Pangalawa, lahat ng mga taong ito ay nalasan ng makamandag na dugo, at napakadali para sa akin na kontrolin sila. Sa makatuwid, mula sa magkabilang direksyon, walang posibilidad na maghimagsik sila. Don't worry, loyal sila sa akin and there will never be any mistakes. Matapos marinig ang mga salita ni Han Sanchen, hindi napigilan ni Luo Yinger na tumingin muli sa mga disipulo sa likuran niya, dahil sa tingin ni Mr. Han ay walang problema, kaya't magpanggap na lang na walang sinabi si Luo Yinger. Don't worry, I am also very worried and concerned about the safety of Yetian City. I brought this group of people here because I actually want to strengthen the defense of Yetian City. Pagdating sa city defense, si Luo Yinger ay syempre puno ng pride. In terms of the construction of city defense, Hygiene and others have integrated your original plan and replanned it accordingly, so that based on your original plan, the city defense can further improve. It's improved a lot. Pagkasabi nito ay nagunat siya ng kamay at inabot ng personal maid ang isang mapa kay Luo Yinger. Hindi man lang huminto si Luo Yinger at direktang iniabot ito kay Han Sanchen. Pagkatapos tingnan ang mapa, ngumiti si Han Sanchen. Ngayon sa pagdaragdag ng underground city, ang Yetian City ay ganap na naging 4 na lungsod. Ang 3 lungsod sa itaas ay nagpapakita ng isang tripartite force, totoo at mali, mali at totoo, at mayroong isang underground na lungsod sa ibaba, na ginagamit bilang huling lungsod ng paglaban kapag ang lungsod sa itaas ay nakita na. Ang pangalawa ay ang deployment at control ng city defense, ito ay nabanggit na noon at hindi na muling ilalarawan. Sa pangkalahatan, lubos na nasisiyahan si Han Sanchen. Gayunpaman, ang ganitong sopistikadong pagtatanggol ng lungsod ay nangangailangan ng mas maraming lakas tao.
Sinabi ni Luo Yinger, sa nakalipas na mga araw, kami ng aking ama ay nagre-recruit ng mga tropa. Nakakalungkot lang na ang Yetian City ay matatagpuan sa isang malayong lugar kung tutuusin, at ito ay dumaan lang sa isang digmaan noong nakaraan, para sa maraming tao. Ang pagsali sa amin upang mag-recruit ng mga sundalo ay nangangahulugan talaga na ang panganib ay magiging napakalaki. So, ang aktwal na epekto ay hindi masyadong maganda. Tumanggo si Han Sanchen, ang lahat ng ito ay inaasahan, ngunit hindi sila masyadong nagulat sa kanya. Bilang karagdagan sa libu-libong tao na dinala namin ngayon, 10,000 tropa mula sa 3 malalaking pamilya ang malapit nang dumating sa Yetian City. Bukod pa rito, babalik ako mamaya at patuloy akong maghahanap ng mga tao. Matalino si Luo Yinger at agad na nagsalita, gusto mong hanapin ang Pei family, right? Ang dalawang apprentice ni Han Sanchen ay parehong mula sa pamilya ng Pei. Sa madaling salita, inilagay ng pamilya Pei ang kinabukasan nito sa Han Sanchen, kaya dapat na napakalalim ng relasyon sa Han Sanchen. Sa kasalukuyan, ang mga paraan ng pangangalap ng mga tao ay karaniwang naubos na, bukod pa sa paghahanap ng mga tao mula sa pamilya Pei, wala nang ibang maisip si Luo Yinger. Hindi napigilan ni Han Sanchen na mapangiti, wala akong may tatago sa iyo, prinsesa. Sa katunayan, may plano akong maghanap ng para sa kanila. Mabuti naman, malumanay na sinabi ni Luo Yinger, ang 3 lungsod ay napakalaki, at ang mga pader ng depensa ng lungsod na nagdudugtong sa 3 lungsod ay nangangailangan din ng malaking bilang ng mga sundalo na mag-snipe at tambangan sa kanila, kung hindi, ang mga gusali ay maaari lamang maging mga gusali. Maganda. Pagkasabi ni Luo Yinger nito, she chuckled and said, "Look at me, I'm so stupid. I'm just talking to you, but I forgot to invite you into the city. Pasok po kayo." Ngumiti si Han Sanchen at inakay ang lahat, sa pangunguna ni Luo Yinger, patungo sa lungsod. Tinawag ni Luo Yinger ang dalaga, bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga, at pagkatapos ay mabilis na umalis ang dalaga. Pag-iisip tungkol dito, dapat ay ipinaalam ko ng maaga kay Luo Jin at sa iba pa. Si Luo Jin ay kasalukuyang nakaupo sa palasyo ng Panginoon ng lungsod na may peklat at hygiene, na may hawak na malaking mapa ng buong Yetian na lungsod upang talakayin ang paglalagay ng mga depensa. May kakulangan ng manpower ngayon, pero hindi ibig sabihin na wala silang pakialam, sa kabaligtaran, hindi lamang nila kailangang pangalagaan ito, ngunit kailangan din nilang gawin ang lahat ng posible upang hayaan ang lahat na gamitin ang kanilang mga kakayahan hanggat maaari, at subukan ang kanilang makakaya upang makumplito ang mga gawain sa kakaunting tao, armado. Habang nag-uusap sila ay nagmamadaling pumasok ang katulong. Anong meron? Bahagyang nagtaas ng ulo si Luo Jin. Lumuhad ang alipin at mahinang nagsabi, Panginoon ng lungsod, nagpadala lamang ang prinsesa ng isang tao upang ipaalam kay Han Sanchen na pinangunahan ni Mr. Han ang isang grupo ng mga tao upang makarating sa labas ng lungsod. Ano? Pagkarinig nito, nagulat si Luo Jin, Hyjin, at Daoskar at biglang tumayo. Bumalik na sa city si Mr. Han. Seryoso ka? Hindi makapaniwala si Luo Jin. Eksakto, kasama ang mga pinuno ng 3 mayayamang pamilyang mga ngalakal at libu-libong tropa. Luo Jin na-freeze on the spot, hindi naka-recover ng matagal, masyadong malaki ang epekto ng impormasyong ito sa kanya. Hindi lamang bumalik si Han Sanchen, ngunit nagdala din siya ng mayayamang negosyante at sundalo, kung hindi niya ito naranasan ng personal, magdududa pa siya kung nananaginip ba siya. Ito ay simpleng katawa-tawa, not to mention the city lord. Even Hyjin and Daoskar mukhang nalito on the spot nang marinig nila ang balita, ito ay masyadong nakakatakot. Medyo mahirap makaalis ng buhay sa isang lugar na parang sikat na tindahan, pero sa huli, hindi ka lang nakalabas, kundi, napakaraming tao din ang nailabas mo. Ito, ang pinuno ng alyansa na ito ay karapat-dapat na maging pinuno ng alyansa, this is fine. Oh my God, manhid ang anit ko, ito ay kamanghamanghang. The bottom line in everyone's heart is actually very simple, ibig sabihin, ito ang pinakamalaking milagro na makalabas ng buhay si Han Sanchen. Bilang resulta, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila lampas sa orihinal na paghatol. Nasaan sila ngayon? Excited na tanong ni Luo Jin. Inaakay sila ng prinsesa patungo sa amin. Okay,
Very good. Bilisan mo at umorder ka sa kusina para maghanda ng masasarap na ulam sa mesa, at pagkatapos ay ilabas mo ang masarap na alak na nakolekta ko. Ngayon, kailangan kong bigyan ng magandang pagbati ang ating Han Sanchen, Mr. Han. Haha, excited na nagkatinginan si Hyjin at Scar. Pagkatapos, sinundan ng dalawang tao ang Panginoon ng lungsod at mabilis na lumabas, tumayo sila sa harap ng tarangkahan ng mansyon ng Panginoon ng lungsod at naghanda sa pagtanggap sa kanya. Gayunpaman, hindi agad nakarating si Han Sanchen. Habang nasa daan, pinagmamasdan ni Han Sanchen ang mga bagong gawang depensa ng lungsod. Sa loob lamang ng 10 araw, ang lungsod ng Yetian ay maaaring sumailalim sa gayong mga mahimalang pagbabago, na sadyang nakakabigla sa Han Sanchen, labis na masaya. Sa katunayan, ang pagbabalik ni Han Sanchen ay may malaking epekto sa Luo Yinger at sa iba pa, at sa kabaligtaran, ang Yetian City ngayon ay may malaking epekto sa Han Sanchen. Ipinaalala pa nito kay Han Sanchen ang sikat sa mundo na baliw sa infrastruktura na minsang nabuhay sa mundo. Kung gaano siya kaswerte na mabuhay magpakailanman sa mundo ng mga baliw sa infrastruktura, totoo ito sa lupa, at totoo rin dito. Malinaw at nakakagulat na nararamdaman niya ang renewal at full-speed development na dulot ng mga baliw. Sa infrastruktura, medyo nakaramdam pa siya ng pangungulila. Oo, miss na ang tahanan sa lupa. Matapos suriin ang lahat ng mga depensa ng lungsod, pinangunahan ni Han Sanchen ang isang grupo ng mga tao patungo sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Doon, halos manhid ang City Lord at Hyjin sa kanilang mga paa. Gayunpaman, nang medyo nag-aalala silang tatlo kung bakit hindi pa dumarating ang mga tao, sa wakas ay nakita na nila ang mga figure ni Han Sanchen at iba pa sa di kalayuan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!